Pero, tú creo, tu mamá puede cambiar cuando ella más vieja o ella va a morir así. So habang ako'y nanonood po ng video ay nagbasa ako bigla ng comment about po dito sa ating isang video. Ayan po, ang sabi po ngayon ni Isabel, sabi po niya ay may nakita akong comment na baka may pinaplano yung nanay ni Chamame pag alis nila Kuya Roel. Baka abangan sa kalsada, malay natin may lookout siya dyan na kapitbahay ni Chamame. Kaya wag magtiwala basta-basta, halos mga 1 month na lang ay aalis sila dyan. Ngayon okay na, pero baka next month na mga days na lang before sila umalis, baka umeksena na yung nanay niya. Nabaliw na kasi yon, kaya di mo alam kung ano ang plano at iniisip niya. Bruha kasi, talagang maitim ang budhi. So, yun pa ang comment. At ito pa, meron pa isa eh. So, ito pa ang sabi, paano kaya kung hindi lang si Mami Cookie ang nanonood? Yari ka talaga, Kuya Roel. Hindi iniisip kung kaseryosohan, kadelikaduhan, lahat ng sinasabi sa live. Baka bigla ka na lang bulagain ni Marta. Sige, ikaw rin, million yung ticket na papakancel. Ayan po, yun po ang sabi nila, Ana at saka ni Isabel. So parang ang sinasabi po ay may pinaplano pala si Aling Marta kila Tia Celsa na kasi nananahimik siya, di ba, nung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, at hindi natin siya nakikita, at kahit si Tia Celsa ay hindi rin niya nakikita. So the last time ay sabi niya ay wala daw po si Marta, si Aling Marta dito, at wala nakakita kung nasaan. So ngayon po ay meron pong sinabi si Tia Celsa, at hayaan po natin na ikwento po niya ang mga pangyayari. So kung iniisip niyo po na may pinaplano po yung nanay ni Tia Celsa, sige po, tanong po natin sa kanya, mga amigo, ang lahat ng about po para matapos na po ito. At ang dami rin kasing nagsasabi na baka may pinaplano, na baka may gawin kay Tia Celsa bago ng flight, bago kami mag-flight, o baka kami ay sugurin, o may gawin sa amin. So mas maganda po na itanong natin kay Tia Celsa. Chamame, buenas tardes. Buenas tardes. Chamame, no, solo yo quiero saber esto, porque hay mucha gente Filipino preguntar esto. Todo hablar solo la verdad, no? Así. Sabi ko kay Chamame, maraming tao Pilipino ang nagtatanong about dito, at gusto ko na sagutin niya ng totoo. Yun ang gusto nating malaman. Tu ha dicho, no, la tarde, tu hermano, ito explicar. Hermano tu mamá, ahora dónde está? Así. ¿Dónde él? Mi hermano está ahora, vive con... ¿Tu mamá? No, él no vive con mi mamá, vive ahora con mi chico. Sí, pero antes vivir con tu mamá, ¿no? Sí. Después, sí, explicar todo. Sí, porque él dice que ahora no puede vivir con mi mamá, muchos problemas. Todo el día discutir. Por eso él dice ahora que vivir para mi chico. Ahora tu mamá vivir sola. Chamame. Sí, mi mamá ahora vivir sola. Ahora ella vivir sola. Yun. Sabi ni Tia Celsa, ang nanay daw po niya ay namumuhay na mag-isa. Dati po, ang kasama po ng kanyang nanay ay yung kapatid ni Tia Celsa. Kaso, nung bumalik na po sa bahay, nandyan na po sa kanila yung nanay ni Chamame, at hindi lumalabas ngayon. So, nung mga nakaraan ay ang sabi nila Tia Celsa ay hindi nila matagpuan kung nasaan. So, bila na lang bumalik dito sa bahay, at yung kapatid naman ni Tia Celsa ang umalis. Ang sabi, hindi niya na kayang pakisamahan ng kanyang nanay. Umiwalay na yung kanyang kapatid sa nanay niya, kay Tia Marta, at doon na nanirahan kila Mami Chiki. Dahil lagi pong nakikipagtalo yung kapatid ni Tia Mami sa kanyang nanay. Lagi sila nagtatalo, kaya hindi niya kinaya. Kaya ngayon, namumuhay na pong mag-isa,
si Aling Marta. Kuya pa rin Pero yun, ang maganda po mga amigo ay nandito na po sa Kuya pa rin kanyang yun. bahay. So nakauwi na po mga amigo. Noong nakaraan po hindi na alam nila Chamame kung saan hahanapin, pero at least ngayon ay nasa bahay na po mga amigo. Chamame, ahora tu mamá está en casa, no? No. ¿Tú has visto o solo decir? Hoy no la he visto, pero ayer yo he visto. Ayer tú has visto. ¿Qué hacer ahí? Ayer la he visto, estaba en la puerta ahí. Sola está en la puerta. Vivir sola. Cuando tú pasar. Ayun, nung dumaan daw po si Chamame, nakita raw niya ang kanyang nanay. Nakita daw po niya ang kanyang nanay at mag-isa lang. At yun nga, namumuhay mag-isa. Kasi yung medang pondaanan sa pinagbintingan namin dati na doon po ay makikita niyo talaga yung bahay ni Chamame, bahay ni Aling Marta, kung may tao or wala. Sabi ni Chamame, nakita raw niya sa may terrace. Isa yung terasa. Si. O nasa terrace daw. O Chamame, hay gente preguntar, ¿tu mamá puede hacer mal contigo o no? No, No. no puedo. No pwede. ¿Por qué? So, tinanong ko si Chamame kung may pwedeng gawing masama ba yung nanay ni Chamame sa kanya. No. Ella no puede. No puede hacer mal contigo. No. ¿Por qué? Porque ella parió. Podemos hacer problema, pero ella no puede hacer nada. Ay, ¿qué razón? Antes hacer mal, porque ahora Sí, no. antes discutir, antes citar, pero ahora cuando mucho problema pasar, yo hacer paz con ella, posible. Mi corazón dice que posible, su corazón va a cambiar un día. Va a cambiar. Sí. Pero ella no hacer mal contigo. No puede hacer mal. No. O sabi ni Tia, tinanong ko si Tia Mame kung pwedeng may magawa pang masama sa kanya. Sabi niya wala na raw magagawang masama sa kanya. Sabi ko, paano mo nalaman? Sabi niya, nung time daw na nagkaroon sila ng mga problema, ganyan, ang daming problema, sa kanyang palagay. So, yun sabi niya, Mami, sa kanyang palagay ay wala naman daw gagawin ng masama sa kanya. Yun ang sabi niya. Y puede pasar Dios. Nadie. Porque ahora tu mamá no puede entrar de iglesia. Sí. So, sabi ni Tia Cesa, hindi na pwede pumasok sa simbahan yung nanay ni Chamame. So, tingin daw niya ay magsisisi na ito sa kanyang mga ginawa. Yun ang sabi ni Tia Cesa. Pero, tu mamá loca, no? Sí, antes el problema sí. Sí. Pero más mejor, Chamame, cuidar. Sí, por eso Cuidar. Cuidar. No puede decir Dios protege tú. Sí, Dios no protege yo, sí. porque antes problema, pero ahora problema calmar. Sí, ¿No ves? sí. Porque Dios ahora cuidar para mí. Sí, pero Chamame, más mejor cuidar. Sí, por eso todo el día yo pasar aquí, yo no pasar así. Ay, no, soy. pasar así, Ayun. para cuidar. Cuidar, sí. No, Sabi ko kasi kay Chamame ay sabi niya Diyos daw ang magpoprotekta sa kanya. Pero sabi ko Chamame, baka one time pwede kang tagain o saktan ka. Sabi ko, mag-ingat ka. Sabi niya nag-iingat naman siya. Hindi siya lumalabas at andito lang siya sa bahay. So hindi siya pumapasyal at pagka umaalis siya ay isang way lang yung dinadaanan niya. Hindi siya yung kung saan pa pumupunta. Yun ang sabi ni Cesa. Kaya sabi ko kay Chamame, hindi mo po pwedeng sabihin na sabihin mo, Lord, protektahan mo ako. Ayun, hindi po pwedeng ganun lang. Kailangan gamitin po natin yung ating wisdom. Yun ang sinasabi ko kay Chamame, na hindi po pwedeng alam mo na yung nanay mo ay may gagawin sa'yo, tapos pupunta ka pa sa kanila o makikipag-usap ka pa sa kanila o meron ka pang kung ano sasabihin. Basta sabi ko sa kanya mag-ingat kasi hindi natin alam kung ano ang iniisip ng kanyang nanay. Yun na, nandun na rin yung panalangin, pero syempre mag-ingat, yun ang pinakamahalaga. Kasi sabi ko baka pwede siyang tagain o pwede yung sunugin yung bahay niya. Ganun maraming posibilidad kasi wala sa katinuan yung kanyang nanay. Chamame, tu mamá loca, posible yo pensar, ella puede poner fuego tu casa. Ella, cuando tú estás en mi país, ella puede también poner fuego aquí, coger todo el terreno y todos. Puede hacer problema. Por eso yo he dicho, cuidar. Pero no puede. Sabi ko, pwede niya kakusunugin yung bahay na to. Pwede niyang kunin yung lupa. Sabi niya, hindi naman daw pwede. Pero yo no sé por qué razón, por qué no puede.
No puede, porque ahora mis niños aquí, también todas las personas ya saben que yo pedí a mi mamá perdón. Mi corazón abierto, mi mano abierta. So, toda persona saber at tu mama tiene problema, Sí. no para ti. No para mí. So, sabi ni Tia Celsa, hindi naman nga raw, wala na raw mangyayaring masama sa kanila. Sabi ko, kasi pagka umalis sa Pilipinas, pagka umalis na kami rito, sabi ko, ang daming yung mga anak niya pwedeng gawa ng hindi okay. Sabi niya, hindi naman daw. Kasi lahat daw ng tao alam na ang nanay ni Tia Mami ang may problema at hindi siya. So, yun ang paniniwala ni Tia Celsa. Pero sa akin kasi, ang nais ko ay siguro, mas maganda talaga na mag-ingat sila at huwag yung... Kasi hindi natin alam kung ano tinatakbo ng isip ng nanay ni Tia Mami. Hindi natin tinatakbo. Hindi natin alam kung ano tinatakbo. Kasi nasisiraan na ng pag-iisip. So, maraming posibilidad na pwedeng gawin. Kaya sabi ko lang kay Tia Mami, mag-ingat. Ganun po. Kasi hindi na, yun lang kasi ang sagot ni Tia Mami, hindi na raw gagawa eh. De, siguro, paniwalaan na lang natin na walang mangyayaring masama sa kanyang mga anak, ganun, pagka umalis na po kami dito. Tia Mami, pero, tu creo, tu mamá puede cambiar cuando ella más vieja o ella va a morir así. Va a cambiar. Va a cambiar. ¿Por qué? Explicarme. Va a cambiar porque muchas personas cuando problema, un día Dios le hace cambiar su corazón. Porque yo mismo aquí antes así, con personas discutir, con personas problemas, con niños así, pero ahora yo cambiar. So, posible tu mama cambiar. Posible mi mamá va a cambiar. Ayun. Sabi ni Tia Celsa sa mga amigo ay posible daw po na magbago ang kanyang nanay at baguhin ang puso niya ng ating Panginoon. So, patunay lamang na sinasabi ni Tia Celsa na walang imposible sa Panginoon. For sure, mababago pa yon. Yun ang paniniwala ni Tia Celsa. Pero kayo po mga amigo, ano po ba ang paniniwala nyo? Mababago pa ba ang nanay ni Tia Mami o gano'n na lang? Pero kasi, di ba, nasisiraan ng pag-iisip, so kailangan talaga ng doktor na makakatulong para sa kanyang nanay. Tia Mami Aki ay ito sabi psychiatrist para doktor para Psicólogo. si doktor para Psicólogo. si ay Sí, hay psicólogo. Guineano. Sí. Si Guineano, también, tinatanong ko kung may árabes. Ay, en Malabo hay hospital así para... ay también. So, tanong ko si Mami kung meron ditong psychiatrist, meron din daw, sabi niya. Ayun, meron din daw po. So, yung kasi ang pinakamagbuti, kailangan madala doon sa psychiatrist yung nanay niya. Pero, tu no pwede mandar a tu mamá está ahí, no? Ahora no pwede. Si problema mucho, no? Oo. So, ayun, natawa si Tia Mami kasi hindi pwedeng si Tia Mami magdala doon. Siyempre, hindi naman sasabihin ng nanay niya na nasisiraan na siya ng bait o nasiraan ng ulo. Pero at least po, ayan, naliwanagan na po tayo sa mga tanong natin. So, kung iniisip po natin na may plano ang nanay ni Tia Mami bago umuwi, paniniwala ni Tia Celsa, wala. So, paniwalaan na lang po natin mga amigo. At kung sinasabi na may mangyayaring hindi maganda sa kanilang bahay or ano, sa kanyang mga anak, isipin na lang po natin na wala talaga. At paniwalaan na lang natin si Tia Mami. Pero ang aking maipapayo lang kay Tia Mami ay mag-ingat pati ang kanyang mga anak. So, ayun po mga amigo, iba-iba ang ating paniniwala pero maging positibo siguro tayo. Ano man yung kakaharapin pa na problema ng pamilya Matinga ay nandun tayo para sila ay suportahan. Sa mga pagkakataon na nagdusa sila at ang daming problema, ngayon ay okay naman at naging maayos ang lahat. Naging maayos at lahat, ano pa yung kanilang kakaharapin, basta nandito tayo, for sure magiging okay ang lahat. Salamat po mga amigo at God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.